Ma, pa, pupunta po ako sa Pilipinas. Sa hapagkainan, biglang lumabas ang mga salitang iyon mula sa bibig ko. Natigilan sa ere ang kamay ng aking ama na may hawak na tinidor. Ang aking ina, na umiinom ng tubig, ay nabulunan at umubo ng ilang beses. Tumingin sila sa akin na may pagdududa at pag-aalala sa kanilang mga mata. Nagsisimula na naman ba siya? Susubok na naman ba ng bago at titigil din sa kalagitnaan? Ngunit lingid sa kaalaman ni Emily, ang pagbisitang ito sa Pilipinas ang magbabago sa kanya mula sa isang walang direksyong dalaga na walang trabaho tungo sa isang matagumpay na negosyante na may taunang kita na higit sa ₱1,000,000. Ngayon, pakinggan natin ang kwentong nagpabago sa kanyang buhay. Ako si Emily Parker. Ipinanganak at lumaki ako sa isang maliit na lungsod sa Bend, Oregon sa Estados Unidos. Oo, iyon ang Oregon na kilala ng lahat, mga 3 oras na biyahe mula sa Portland, kung saan matatagpuan ang headquarters ng Nike. Ang aming bayan ay talagang tahimik, na may populasyon na wala pang 100,000. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ilalarawan ang aking sarili pagkatapos makapagtapos ng kolehiyo. Talagang wala kong gustong gawin. Ang aking mga kaibigan ay nakahanap na ng magagandang trabaho o nagpatuloy sa kanilang master's degree. Ako lang ang naiwan sa bahay, walang ginagawa. Araw-araw, tinitingnan ako ng aking mga magulang na may pag-aalala sa kanilang mga mata. Emily, hanggang kailan ka ba talagang magkakaganito? Ang tinig ng aking ama, na may kasamang buntong hininga, ay umaalingaw-ngaw pa rin sa aking isipan. Ang aking ama ay nagtrabaho sa isang lokal na bangko sa loob ng mahigit 30 taon. Siya ay isang napakasipag na tao. Ang aking ina ay isang guro sa elementarya na nagtuturo sa mga bata. Pareho silang masigasig na nagtrabaho sa iisang propesyon sa buong buhay nila. Ngunit ang kanilang anak na babae ay hindi alam kung ano ang gusto niyang gawin. Siguradong labis silang nag-aalala. Hindi naman sa hindi ako sumubok. Pagkatapos ng kolehiyo, sinubukan ko ang maraming trabaho. Una, nag-intern ako sa isang lokal na kumpanya ng marketing, ngunit umalis ako pagkatapos ng 1 buwan. Masyadong nakakabagot ang paulit-ulit na gawain araw-araw. Sumunod, nagtrabaho ako bilang barista sa isang coffee shop. Tumagal ako ng 3 buwan bago sumuko. Ang mga maselan na hiling ng mga customer ay nagdulot sa akin ng matinding stress. Pagkatapos nito, nagbukas din ako ng isang online shop na nagbebenta ng mga gawang kamay na alahas. Sa unang 1 o 2 buwan, naging masaya ito. Ngunit dahil kakaunti ang mga order, mabilis akong nawala ng interes. Sa huli, isinara ko ito pagkalipas ng kalahating taon. Dahil sa paulit-ulit na pagsubok at pagkabigo, lalo akong nawala ng tiwala sa sarili. Isang araw, dumalo ako sa isang high school reunion at talagang nagulat ako. Ang aking mga kaibigan ay nagtatrabaho na sa magagandang kumpanya at pinag-uusapan ang tungkol sa kanilang mga career. Ako lang ang walang masabi. Emily, anong ginagawa mo ngayon? Sa tuwing naririnig ko ang tanong na iyon, namumula ang aking mukha. Naghahanap-hanap lang ng mga oportunidad. Nakakaawa ang sarili ko sa tuwing sasabihin ko iyon ng malabo. Pag-uwi ko, lalo akong nalungkot. Tumingin ako sa salamin at tinanong ang aking sarili, ano ba talaga ang gusto ko? Saan ba ako magaling? Ngunit walang sagot na dumating. Lumipas sa mga araw ng ganoon lang. Paggising sa umaga, kukunin ko ang aking telepono at mag-i-scroll sa Instagram. Sa tanghali, manonood ako ng mga serye sa Netflix. Sa gabi, magbababad ako sa YouTube para palipasin ang oras. Habang tinitingnan ang social media ng aking mga kaibigan, naiinggit lang ako. Lahat sila ay nagtatrabaho sa magagandang opisina habang ako ay nasa bahay, nakapantulog at kumakain ng chichirya. Naging awkward din ang relasyon ko sa aking mga magulang. Sa oras ng hapunan, maingat na magtatanong ang aking ama. Anong ginawa mo ngayon? Nasa bahay ka lang ba? Hindi ka ba nag-apply para sa interview o kung ano? Hindi pa ako handa. Pagkatapos ng paulit-ulit na ganitong usapan, unti-unti na ring tumahimik ang aking ama. Paminsan-minsan, kakatok ang aking ina sa aking pinto. Emily, okay ka lang ba? Sasagot lang ako ng, okay lang po ako, pero sa totoo lang, hindi ako okay. Gabi-gabi bago matulog, nangangako ako sa sarili ko na may gagawin ako kinabukasan. Ngunit paggising sa umaga, mag-i-scroll na naman ako sa aking telepono habang nakahiga sa kama. Tumagal ng mahigit 1 taon ang ganitong buhay. Ang pinakamahirap ay ang tingin ng mga tao sa paligid. Kapag pumupunta ako sa community supermarket, nakakasalubong ko ang mga kasamahan ng aking ina, mga guro. Emily, ano na ang trabaho mo ngayon? Tanong nila.
Kapag nakikita ko ang awkward na itsura ng aking ina, sobrang sakit sa puso. Unti-unti na rin akong lumayo sa aking mga kaibigan. Lahat sila ay abala, habang ako ay maraming oras. Kapag nagyayaya akong makipagkita, ang sagot na natatanggap ko ay, masyado akong busy ngayon. Noong una, nasasaktan ako, pero kalaunan, naintindihan ko na rin. Kung ako man sila, marahil ay ganoon din ang gagawin ko. Isang araw, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, napanood ko ang isang video na nagpabago sa aking buhay. Katulad ng dati, nakahiga lang ako sa kama at nanonood ng YouTube nang biglang lumabas ang isang video na may kakaibang pamagat. Iyon ang simula ng pagbabago sa aking kapalaran. Ang pamagat ng video ay karanasan sa isang Pinoy Coolers Kiosk, isang araw sa buhay. Noong una hindi ako interesado, ngunit nang pinanood ko ito, nanlaki ang aking mga mata. Sa video, isang batang Pilipina ang pumasok sa isang maliit na inuman. Ang bilis ng kilos ng staff habang gumagawa ng isang baso ng Mango Graham Shake ay hindi ka panipaniwala. Ang pinaka nakakamangha ay ang bilis at episyensya. Pagkatapos mag-order ng customer, wala pang 2 minuto, handa na ang inumin. Ang paraan ng pag-blend ng prutas, ang bilis ng paglalagay ng sago at gulaman, ang paggamit ng digital na sistema ng pag-order, lahat ay parang makina sa tumpak at bilis. At ang kiosk ay napakaliit, marahil mga 5 metro kwadrado lang, ngunit nakakapag-serve ito ng 12 ng customers sa loob ng 1 oras. Napabangon ako mula sa aking kama. Ano ito? Totoo ba ito? Sabi ko sa aking sarili. Pagkatapos ng video, sunod-sunod na lumabas ang mga kaugnay na video. Paano? Magsimula ng sarili mong sagot gulaman business, ang sekreto ng Pinoy Fruit Shakes, ang tagumpay ng mga lokal na inumin sa Pilipinas. Pinanood ko ang mga ito ng sunod-sunod at lalo akong namangha, lalo na nang makita ko kung gaano karami ang mga inuman sa Pilipinas. Sa isang kalye, maaaring may 5 o 6 na tindahan ng inumin, ngunit lahat sila ay may customer. Lahat sila ay kumikita. Nang gabing iyon, nanood ako ng mga video tungkol sa Pilipinas hanggang 2:00 ng madaling araw. Mga dokumentaryo tungkol sa mga negosyong inumin, panayam sa mga batang may-ari, mga tips sa pagpapatakbo ng maliliit na negosyo, lahat ay napaka-interesante. Ito ang unang pagkakataon na naging ganito ako kapoko sa isang bagay. Kinaumagahan, tuwang-tuwa kong sinabi sa aking mga magulang, "Ma, Pa, tingnan ninyo ito, may ganitong mga tindahan sa Pilipinas." Ipinakita ko sa kanila ang aking telepono. Ngunit noong una, hindi sila gaanong interesado. May ganyang tindahan pala. Anong kinalaman niyan sa iyo? Gaya ng inaasahan ko ang kanilang reaksyon, ngunit hindi ako sumuko. Bakit walang ganitong tindahan sa ating bayan? Mukha itong napaka-episyente at maginhawa. Emily, iba ang Amerika sa Pilipinas. Hindi magugustuhan ng mga tao rito ang ganyang mga bagay. Ngunit sigurado ako na mayroong demand, lalo na sa isang maliit na bayan na tulad ng sa amin. Dahil sa gastos sa paggawa, mahirap magpatakbo ng maliliit na inuman. Ngunit kung matututunan ko ang napaka-episyenteng sistema na iyon mula sa Pilipinas, posible ito. Simula noong linggong iyon, tuluyan akong nagbago. Araw-araw, pagising ko, naghahanap ako ng mga video tungkol sa Pilipinas. Kahit hindi ako marunong magtagalog, may mga video na may subtitle na nagpapahintulot sa akin na pag-aralan kung paano gumagana ang sistema. Mula sa sistema ng pag-order, pamamahala ng inventaryo hanggang sa serbisyo sa customer, lahat ay inaral ko at isinulat sa aking notebook. Nagulat ang aking ina. "Emily, nag-iba ka kamakailan. Maaga kang nagsisimulang mag-aral." Pinag-aaralan ko po kung paano patakbuhin ang mga Pinoy Coolers Kiosk. Pilipinas? Bakit bigla kang naging interesado sa Pilipinas? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Naakit lang ako. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong natagpuan ko ang isang bagay na talagang gusto kong gawin. Pagkalipas ng halos 1 linggo, naramdaman kong hindi sapat ang panonood lang ng mga video. Gusto kong personal na makita ito. Ngunit napakalayo ng Pilipinas at hindi mura ang pamasahe. Noong panahong iyon, ang lahat ng aking ipon ay humigit kumulang 5,000 mula sa pagtatrabaho noong kolehiyo. Nang kausapin ko ang aking mga magulang, gaya ng inaasahan ng kanilang reaksyon, "Emily, mag-isip ka nga. Anong biglang pagpunta sa Pilipinas ang sinasabi mo?" Gusto kong matuto. Pakiramdam ko kailangan kong personal na pumunta doon para makita at maranasan ito. Hindi ka marunong magtagalog. Anong gagawin mo doon? Tama sila. Ang alam ko lang sa Tagalog ay,
Salamat po at magandang umaga. Ngunit sa hindi malamang dahilan, mayroon akong malaking tiwala sa sarili. Pakiramdam ko, may magagawa ako. Pagkatapos mag-isip, nag-enroll ako sa isang basic Tagalog course online. Araw-araw, nag-aaral ako ng 2 oras. Nagsimula ako sa mga pangunahing pagbati at parirala. Mas masaya ito kaysa sa inaasahan ko. Ang balarila ay kakaiba at kamangha-mangha. Sa loob ng 1 buwan ng pag-aaral ng Tagalog, nagplano rin ako para sa aking biyahe sa Pilipinas. Tiningnan ko ang mga tiket sa eroplano, mga 1,200, mas mura kaysa sa inaasahan ko. Kung sa youth hostel ako tutuloy, mga 30 lang kada araw. Ang pinakamalaking problema ay ang pagkumbinsi sa aking mga magulang. Gabi-gabi sa hapunan, binabanggit ko ang tungkol sa Pilipinas. Nag-research na po ako. Sa Pilipinas, pwede akong kumuha ng training na may kinalaman sa mga inuman. Emily, seryoso ka ba? Opo, seryosong-seryoso. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong may gusto akong gawin. Maingat na sinabi ng aking ina. Pero Emily, matututo ka ba talaga doon? Hindi mo naiintindihan ang wika. May Google Translate naman po. At maraming Pilipino ang magaling mag-Ingles. Nag-aaral din po ako ng Tagalog. Nag-aalala pa rin ang aking mga magulang ngunit sinabi nila na ito ang unang pagkakataon na nakita nila akong ganito ka-passionate. Pagkalipas ng 1 buwan, sa wakas ay pumayag sila. Sige na nga, pero may kondisyon. 1 buwan o 2 ka lang doon at dapat mong ipangako na talagang may matututunan ka. Opo, ipinapangako ko. At ganoon na nga, nag-book ako ng flight papuntang Pilipinas. Ang petsa ng pag-alis ay 1 buwan mula noon. Sa loob ng buwang iyon, seryoso akong naghanda. Bukod sa pag-aaral ng Tagalog, pinag-aralan ko rin ang kultura ng Pilipinas, mga kaugalian sa negosyo, at maging ang mga pagkaing Pilipino. Gabi bago ang aking pag-alis, hindi ako makatulog. Sobrang excited ako pero kasabay nito, takot din ako. Mahahanap ko ba talaga ang gusto ko sa Pilipinas? Baka ito ay isang panandaliang interes lang. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong natagpuan ko ang isang bagay na talagang gusto kong gawin. Nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, talagang nagulat ako. Ang init at halumigmig ay bumalot sa akin. Ngunit ang tunay na ikinagulat ko ay ang mga convenience store sa loob ng airport. Ang dami ng 7-Eleven at mini-stop at bawat isa ay nagbebenta ng iba't ibang lokal na inuming Pilipino. Habang sakay ng taxi papasok ng Metro Manila, pinagmamasdan ko ang mga pasahero. Ang paraan ng paggamit nila ng isang telepono para sa lahat ng bagay, pagbabayad, pag-navigate, pakikipag-usap ay kamangha-mangha. Lahat ay digital na. Matapos iwan ang aking mga gamit sa isang youth hostel malapit sa Bonifacio Global City, agad akong nagtungo sa inuman kung saan ako nakipag-appointment. Ang may-ari, si Jose Ojo de la Cruz, ay isang binata sa kanyang unang bahagi ng 30s na may karanasan sa pag-aaral sa Amerika. Emily, totoo nga bang pumunta ka rito para pag-aralan ng sistema ng Pinoy Coolers? Ang sistema ng pag-order na ipinakita ni Oho ay napakasimple. Mula sa pagpili sa menu hanggang sa pagbabayad, wala pang 1 minuto. Ngunit ang tunay na nakakamangha ay ang sumunod. Ang pinakamahalaga ay ito. Habang nakatayo sa harap ng beverage preparation area, napanganga ako. Pagpasok ng order, ang kilos ng staff ay parang isang sayaw maayos at tuloy-tuloy. Pagkuha ng baso, paglagay ng yelo, pagbuhos ng fruit base, pagdagdag ng mga sahog tulad ng nata de coco o pearls, pagblend, lahat ay natatapos sa loob ng 1 minuto. Ito ang standardized na proseso na binuo sa Pilipinas sa loob ng maraming taon. Bawat kilos ay kinakalkula, walang nasasayang na oras. Paliwanag ni Oho. Sa loob ng 1 linggo ng pagmamasid sa tindahan, may mas nakakamangha pa akong natuklasan. Ang mga first-time customer ay namangha, ngunit ang mga nakadalaw na ng 1 o 2 beses ay natural na ginagamit ang sistema. Lalo kong naaalala ang isang eksena, isang matandang lola ang hindi alam kung paano mag-order at kinakabahan. Isang estudyante sa kolehiyo sa tabi niya ang magiliw na tumulong. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang sikreto sa tagumpay ng sistemang ito. Hindi lang teknolohiya, kundi pati na rin ang bayanihan o diwa ng pagtutulungan ng mga Pilipino. Sa aming pag-uusap ni Oho, nalaman ko ang pinaka-core. Maikli ang oras ng paghihintay at bihira ang pagkakamali sa order. Dahil ang mga customer mismo ang pumipili, napakatumpak nito. At totoo nga, sa loob ng 1 linggo, wala akong nakitang kahit isang maling order.
Sa ikalawang linggo, dumalo ako sa isang seminar sa isang startup hub sa Makati. Nakilala ko ang mga dayuhan mula sa Germany, Japan at France. Lahat sila ay humanga sa bilis ng pagpapatupad ng mga Pilipino. Ang bilis ng Pilipinas mula sa konsepto hanggang sa pagpapatupad ay talagang kahanga-hanga, sabi ng isang seminar speaker na si Gino Reyes, isang kinatawan doon. Ang kanyang mga salita ay tumatak sa akin. Ang puso ng negosyo ng inumin ay hindi teknolohiya, kundi ang karanasan ng customer. Ang mga salitang iyon ay nagbigay liwanag sa akin. Sa ikatlong linggo, nagsimula akong bumisita sa iba pang mga inuman. Sa Cebu, nakita ko ang kanilang mga kakaibang diskarte sa pag-aalok ng mga inumin sa mga BPO worker ng 24/17. Sa bawat tindahan, mayroon silang sariling katangian at sikreto. Pumunta ako sa isang food park sa Quezon City, kung saan mas nakakamangha ang dami ng mga tindahan ng inumin. Sa isang hilera, may higit sa 10 tindahan, ngunit lahat sila ay may pila ng mga customer. Bakit nabubuhay ang napakaraming tindahan? Tanong ko kay Oho. Dahil bawat isa ay may sariling espesyalidad at talagang mahilig uminom ng mga pampalamig ang mga Pilipino. Malaki ang merkado. Pumunta rin ako sa Davao, ang fruit capital ng Pilipinas. Doon, ang isang simpleng tindahan ng durian shake ay labis na humanga sa akin. Simpleng kagamitan, ngunit napakasarap ng lasa. Walang tigil ang dating ng mga customer. Dahil sa mga karanasang ito, nakumbinsi ako na posible rin ito sa Amerika. Pagkalipas ng isang buwan, binigyan ako ni Ojo ng isang nakakagulat na mungkahi. Subukan mo ito sa Amerika. Matutulungan kitang makipag-ugnayan sa mga supplier ng kagamitan dito sa Pilipinas. Sa huling araw, sa aking farewell party, hindi ko makakalimutan ang sinabi ni Ojo. Ang teknolohiya ay hindi para palitan ng mga tao, kundi para tulungan sila. Ang pinakamahalaga ay ang taos-pusong paglilingkod sa mga customer. Habang sakay ng bus papuntang Naiya, binalikan ko ang nakalipas na buwan. Sigurado akong tuluyan nang nagbago ang aking buhay. Ngayon na ang simula. Kailangan kong maisakatuparan sa Amerika ang lahat ng natutunan ko sa Pilipinas. Nang sumakay ako sa eroplano, buo na ang aking desisyon. Hindi ko pa alam noon na ang biyaheng ito ay ganap na magpapabago sa aking buhay. Pagbalik sa Amerika, hinarap ko ang ilang realidad. Sa Pilipinas, lahat ay mukhang posible, ngunit pag uwi ko sa aking bayan, medyo nalilito ako kung paano magsisimula. Ang paunang gastos ay isang problema. Ang mga kagamitan para sa isang inuman na estilong Pilipino ay mas mahal kaysa sa inaasahan ko. Ngunit hindi ako maaaring sumuko. Ang determinasyon at passion na naramdaman ko sa Pilipinas sa loob ng isang buwan ay buhay na buhay pa rin. Ipinaliwanag ko ang aking business plan sa aking mga magulang. Mabuti na lang at pumayag silang pautangin ako ng paunang kapital. Sa tulong ng mga kontak ni Oho, nakahanap din ako ng mga second-hand na kagamitan mula sa Pilipinas. Nakahanap ako ng angkop na pwesto malapit sa universidad. Pinangalanan ko itong Manila Chill. Pinalamutian ko ang tindahan ng estilong Pilipino na may malinis at modernong disenyo. Sa soft opening, naging magandang reaksyon ng aking mga kaibigan at dumating na ang araw ng grand opening. Ang unang customer ay isang estudyante sa kolehiyo. Mabilis niyang natutunan ang proseso ng pag-order. Habang pinapanood niyang ginagawa ang kanyang inumin, talagang naantig ako. Wow, ang cool nito. Pwede ko bang i-post sa Instagram? Oo naman. Ang post sa Instagram ng estudyanteng iyon ang naging unang word of mouth. Nilagyan niya ng hashtag na Manila Chill, Pinoy Coolers Awesome Shop. Agad itong na-share. At pagkatapos isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Simula sa ikalawang araw, biglang dumami ang mga customer. Naging sikat ito sa mga estudyante sa kolehiyo. Sa Instagram, TikTok, Snapchat, lahat ng social media naging usap-usapan ang Manila Chill. Grabe, ang galing ng tindahang ito. Ang sarap ng mango graham shake nila. Hindi ito gawa ng robot, tunay na lasang Pinoy. Dumami ng husto ang mga review, lalo na sa TikTok, ang mga video na nagpapakita ng proseso ng pag-order ay naging viral. Umabot sa 100,000, 200,000 views at nagsimulang kumalat sa buong bansa. Pagkalipas ng isang linggo, hindi lang mga lokal na pahayagan, kundi pati na rin ang media mula sa buong Oregon ay dumating para interviewin ako. At pagkatapos, isang hindi kapanipaniwalang bagay ang nangyari. Dito ba yung sikat na inuman na inspired sa Pilipinas? Isang umaga, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa harap ng tindahan. May bumaba at pumasok. Siya pala ay isang kilalang influencer mula sa Portland
na may higit sa 1 milyong followers. Wow, ang galing! Pwede ba akong mag-video? Siyempre, ang video na in-upload niya ay umabot sa 500,000 views sa loob ng isang araw na may libu-libong komento. Simula sa sumunod na linggo, talagang sumabog ang negosyo. Nagsimulang dumating ang mga tao mula sa ibang estado. Ang mas nakakagulat, isang sikat na aktor ang bumisita. Isang aktor mula sa isang serye sa Netflix na nagkataong nagsushoot sa Oregon. Napakabait niya. Ang galing ng ideya mo. Interesado rin ako sa ganitong uri ng negosyo. Nag-upload din siya ng larawan ng tindahan sa kanyang Instagram na may 3 milyong followers. Nagdulot ito ng malaking epekto. Ang kita ay mas maganda kaysa sa inaasahan. Bagamat lugi pa noong unang buwan, nagsimula itong kumita sa ikalawang buwan. Sa ikatlong buwan, nalampasan na nito ang break-even point. Mula sa ika-4 na buwan, nagkaroon na ako ng regular na kita. Ang araw-araw na benta na nagsimula sa 500 bena ay unti-unting tumaas. Pagkalipas ng kalahating taon, dumala sa mga araw na lumalampas ito sa 1,000 libo. Ang naging problema ay sobrang dami ng customer kaya nagsimulang humaba ang pila. Ang bentahe ng sistema mula sa Pilipinas, ang mabilis na serbisyo ay nawalan ng saysay. Lalo na sa umaga at tanghalian, dagsaan ang mga estudyante. Kaya pagkalipas ng 8 buwan, nagsimula akong maghanda para sa ikalawang tindahan. Nagpasya akong magbukas ng branch sa downtown Portland. Ang plano ay doblehin ang laki ng unang tindahan. Nag-import ako ng pinakabagong kagamitan mula sa mga suppliers sa Pilipinas at ginawang mas moderno ang interior design. Isang araw bago ang pagbubukas ng ikalawang tindahan, gumawa ako ng isang makabuluhang bagay. Ginamit ko ang isang bahagi ng aking kinita para bigyan ng espesyal na regalo ang aking mga magulang. Ma, pa, tanggapin niyo po ito. Inabot ko sa kanila ang isang maliit na kahon. Sa loob, may mga tiket para sa isang biyahe sa Hawaii, isang lugar na matagal na nilang pinapangarap puntahan mula pa noong kanilang ika-25 anibersaryo ng kasal. Emily, ano ito? Dahil po sa inyo kaya ako naging matagumpay. Ito po ay pasasalamat sa habambuhay na pagtitiwala at suporta ninyo sa akin. Naluha ang aking ina. Hindi ko akalain na magagawa ito ng ating anak. Labis ding naantig ang aking ama. Emily, tama pala ang desisyon na pinayagan ka naming pumunta sa Pilipinas. Noong una, nag-aalala kami, pero hindi namin inakala na magiging ganito kakagaling. Sa sandaling iyon, labis akong nagmalaki. Hindi lang dahil sa tagumpay ng negosyo, kundi dahil nasuklian ko ang aking mga magulang. Iyon ang pinakamasayang pakiramdam. Ang ikalawang tindahan ay naging isang malaking tagumpay din. Ang Portland ay mas malaking lungsod kaysa sa Bend, kaya mas naging mainit ang pagtanggap. Mula sa unang araw, hindi natapos ang pila. Maging ang mga lokal na istasyon ng TV ay dumating para interviewin ako. Ngayon, kumikita na ako ng sapat para makipagsabayan kanino man. Ang aking buwan ng kita ay isang halagang hindi ko man lang maisip noong wala pa akong trabaho. Naiinggit ang aking mga kaibigan. Emily, ang swerte mo. Nagpunta ka lang sa Pilipinas at nagbago na ang buhay mo. Hindi ito swerte, kundi lakas ng loob. Kung nanood lang ako ng Netflix sa kama, malamang wala pa rin akong trabaho ngayon. Kasalukuyan akong nagpaplano para sa ikatlo at ika-4 na tindahan. May mga alok na mula sa Seattle at San Francisco. Walang tigil din ang mga tanong tungkol sa franchise. Ang aking YouTube channel ay mayroon na ring mahigit 100,000 subscribers. Ang aking kwento sa pagsisimula ng isang inuman na istilong Pilipino ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao. Labis akong ipinagmamalaki. Marami ring alok para sa mga online lecture at patuloy akong nakakatanggap ng mga imbitasyon para magsalita sa mga seminar tungkol sa entrepreneurship. Ang pinakamasaya sa lahat ay ang aking mga magulang. Labis silang ipinagmamalaki. Ang aming Emily ay isa ng matagumpay na negosyante ngayon. Tama pala talaga ang pagpunta niya sa Pilipinas. Dahil kay Emily, mayroon na rin kaming maipagmamalaki sa aming mga kaibigan. Ngayon, masasabi ko ng may katiyakan. Ang pinakamagandang desisyon sa aking buhay ay ang pagpunta sa Pilipinas. Para sa akin, ang Pilipinas ay hindi lang isang lugar na binisita. Ito ang lugar ng tadhana kung saan natagpuan ko ang tunay na gusto kong gawin noong ako ay isang dalagang walang pangarap. Ngayon, sa aking tindahan, tumutugtog ang mga OPM Original Filipino Music. Binabati ko ang mga customer gamit ang mga pagbating natutunan ko sa Pilipinas. Nakasabit sa dingding ang mga litratong kuha ko sa Pilipinas at nagdagdag ako ng mga inuming istilong Pilipino sa menu.
Nakikipag-ugnayan pa rin ako kay Oho. Labis siyang natutuwa sa aking tagumpay at sinabing balang araw ay magbubukas kami ng isang joint venture sa Pilipinas. Gusto ko ring sabihin sa inyong lahat, ano man ang edad ninyo, ano man ang ginagawa ninyo ngayon, ayos lang iyan. Walang takdang oras para mahanap ang tunay na gusto ninyong gawin. Kung nagawa ko, isang 28 taong gulang na walang trabaho noon, kaya ninyo rin. Basta't mayroon kayong lakas ng loob, maaari kayong magsimulang muli anumang oras. Yan ang itinuro sa akin ng Pilipinas.